Genesis chapter 35. Binless ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, "Pumunta ka sa Bethel at doon ka tumira. Gumawa ka doon ng altar para sa akin. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo nung tinakasan mo ang kapatid mong si Esau." So, sinabi ni Jacob sa pamilya niya at sa lahat ng kasama niya, "Itapon niyo na ang mga Diyos-Diyosan ng ibang bayan na nasa inyo. Linisin niyo ang sarili niyo at magbihis kayo. Aalis tayo dito at pupunta sa Bethel. Gagawa ko ng altar doon para sa Diyos na tumulong sa akin nung panahong nahihirapan ako at kasama ko sa lahat ng pinuntahan ko." Kaya binigay nila kay Jacob lahat ng Diyos-Diyosan nila, pati yung mga hikaw na suot nila. Ibinauin yun ni Jacob sa ilalim ng oak tree malapit sa Shechem. Nung paalis na si Jacob at ang mga anak niya, takot na takot yung mga tao sa mga katabing bayan. Kaya hindi na sila hinabol ng mga ito. Dumating si Jacob sa Luz na tinatawag na ngayong Bethel na isang lugar sa Kanaan. Kasama niya ang lahat ng mga tao niya. Gumawa siya doon ng altar at pinangalan ang lugar na yun sa Diyos ng Bethel kasi doon nagpakita ang Diyos sa kanya nung tinatakbuhan niya ang kuya niya. Tapos namatay si Deborah, ang yaya ni Rebecca, at nilibing ito sa ilalim ng isang oak tree sa bandang south ng Bethel. Tinawag na oak tree ng pag-iyak ang pulong yon. Nung pabalik na si Jacob galing Mesopotamia, nagpakita ulit ang Diyos sa kanya at binless siya. Sabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, pero simula ngayon, Israel na." So tinawag siyang Israel at sabi ng Diyos sa kanya, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magkaroon ka ng maraming anak. Manggagaling sa lahi mo ang maraming bansa at magiging ninuno ka ng mga hari. Ibibigay ko sa iyo ang lupang binigay ko kina Abraham at Isaac. Ibibigay ko rin yun sa magiging lahi mo." Tapos, iniwan na siya ng Diyos at sa lugar na yun kung saan siya kinausap ng Diyos, nagtayo si Jacob ng batong magpapaalala sa nangyari doon. Dinedicate niya yun at binuhusan ng wine at olive oil. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yun. Namatay si Rachel. Umalis sa Bethel si Jacob at ang pamilya niya. Nung malayo-layo pa sila sa Ephrath, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at nahirapan siya sa paglilibor. Nung sobrang sakit na ng paglilibor niya, sabi sa kanya ng midwife, "Huwag ka matakot, Rachel. Lalaki ulit ang anak mo." Pero halos mamatay na siya at sa huling hininga niya, tinawag niyang Benoni ang anak niya. Pero Benjamin naman ang pinangalan ng tatay sa bata. Namatay si Rachel at nilibing siya sa tabi ng daan papunta sa Ephrath na tinatawag ngayong Bethlehem. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa libingan ni Rachel at nandun pa rin yun hanggang ngayon. Tumuloy sa paglalakad si Jacob at nagkampo sila sa kabilang side ng Tore ng Eder. Ang mga anak ni Jacob. Nung nakatira si Jacob sa lugar na yun, nakipag-sex si Reuben kay Bilha, yung katulong na naging asawa ng tatay niya. Nabalitaan ito ni Jacob at galit na galit siya. May 12 na anak na lalaki si Jacob. 6 kay Leah, sina Reuben, panganay ni Jacob, Simeon, Levi, Judah, Isakar, at Zebulun. 2 kay Rachel, sina Joseph at Benjamin. 2 kay Bilha, yung katulong ni Rachel, sina Dan at Naphtali. At 2 kay Zilpah, yung katulong ni Leah, sina Gad at Asher. Pinanganak silang lahat sa Mesopotamia. Namatay si Isaac. Dinalaw ni Jacob ang tatay niyang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding Kiriath Arba o Hebron. Doon tumira sina Abraham at Isaac. Nabuhay si Isaac hanggang 180 years old. Matandang-matanda na siya nung mamatay. Nilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob.